Welcome back to my channel mga kabibi. Ito na naman si Ash, ang nag-Bubbly Girl XO ng YouTube. So nandito na naman ako para magbigay ng isang content para sa inyong lahat. So may nagtanong kasi sa akin, since 6 years na daw ako sa BPO, anong klaseng mga leads na daw ba yung encounter ko, like team lead, OM, ganyan. Well, ito magiging topic ng aking vlog for today. So, like, comment, and subscribe. I hope na lahat kayo makarelate, or maybe some of you have encountered these types of leads as well. So, share nyo na din. Malay nyo may ibang tao na makarelate and may matulungan din ako sa mga vlog ko. Thank you! So, first type ng lead na na-encounter ko, itong si codename Banana. So, bigyan natin sila ng mga codename para cute. So, si Banana kasi yung type ng lead na alam niya yung capability mo, alam niya yung kalibre mo, alam niya kung anong kaya mong iambag sa kumpanya. But girl, hindi niya i-acknowledge yan. Hindi niya tatanggapin yan just because ayaw ko niyang umangat. Imbes na gamitin niya yung talent mo, girl, she will shut you off. She will make sure that you won't get that position. Kasi nga, hindi ka niya pinagkakatiwalaan. Pwede rin naman na ang reason niya is siya lang dapat yung magaling. Sabi nga niya, nila, masyadong masikip ang production floor para sa dalawang magaling. When in reality, most of the time, hindi naman yan sila magaling. So ikaw bilang agent, wala ka naman magagawa kung hindi nila ibigay yung posisyon sa iyo. Nag-apply ka lang eh. So kailangan mo tanggapin yung decision, di ba? Next naman, codename Janitor. Ito yung mga taong katrabaho mo na sobrang galing magmalinis. Na tila sila wala silang ginagawang kaaliwas-wasan o anomalya doon sa kumpanya. Pag yan ay may nakita sa iyo na butas para maisumbong ka sa management, ay day, kahit gaano kalaki o kaliit yan, papatulan niya yan. Maisumbong ka lang para lang maging magaling siya sa paningin ng iba. Ganyan gumalaw ang mga janitors. Magagaling magmalinis. So, in my experience, marami talagang ganyan. Sa isang project lang, hindi maiiwasan na meron na isa o dalawang ganyan. Mag-iingat kayo sa mga ganyan kasi madalas plastic yan. Padadamahin kayo na kunwari, friends kayo. Tapos, kapag nailapag mo na yung mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa kanya, isusumbong ka na yan sa management. Hahanap na yan ng leeway para siraan ka at para siya magmukhang mabango at kaya beware. Next would be codename Bulalo. So, itong mga bulalo na to, mas mahirap kapag nasa leadership position like TL, gano'n. Kasi di ba syempre, as a TL, kailangan nililid mo yung mga agents mo. Kailangan, ikaw yung guidance nila sa mga dapat nilang gawin na tama. Ang problema kasi, itong mga bulalo na to, hindi nila alam yung ginagawa nila. Wala silang alam sa leadership. So, ang tendency is pabayaan ka lang nila. Pag tinanong mo, laging hindi ko alam eh. Tatry ko i-follow up. Puro ganon, guys. So, mahirap yung ganon. Kasi, syempre, bilang agent, ano yung mafe-feel mo kung yung TL mo parang walang alam? Parang hindi ka kayang tayuan sa management, hindi ka kayang tayuan sa kahit anong bagay. Mahirap, guys eh. Tapos, syempre, dahil agent ka lang, wala ka rin naman magawa. Kahit mag-feedback ka, wala namang tama. Kasi nga, bulalo. Sabaw. Meron na rin akong na-encounter na lead na tatawagan natin codename Pencil Pusher. Why? Kasi gusto niya, dinadrive niya yung mga tao niya using fear, pressure, and all. So, gagawin niya, he will make sure na tama lahat ng ginagawa mo and mapaperfect mo lahat ng scorecard mo using fear. Kailangan takot ka sa kanya. Kailangan distant ka kasi ang nasa isip mo, shit, si TL, lagot ako kapag bumagsak ako sa QA, shit, si TL, lagot ako kapag nakolot ako sa ganito, sa ganyan. Tuwang-tuwa siya kapag nararamdaman niyang helpless yung mga agents against him. Kasi nga, pencil pusher siya. Gustong-gusto niya yung mga nagte-tremble yung mga agents pag dumarating siya. Ang naiisip agad ng mga agents is, ayoko na dito, natatakot ako sa TL ko, ba't wala silang magawa? Ewan ko ba kung ba't may mga taong ganyan, yung nag-instill ng fear. Kasi I believe that leadership is not about instilling fear to your people. It's about encouraging your people. Tsaka ito madalas yung mga tao na hindi we. So, sinasabi lang niya na para sa team, pero para sa sarili niyang ego yun. He's egotistical.
Meron din naman ako ni-encounter ng mga tatawagin nating code name Maleficent. Bakit ganun? Kasi sila yung mga TL na ang unang tingin mo sa kanila, sila yung mga nanduduro, yung mga nambibeltalk ng mga agents, yung parang kakainin ng buhay. Pero alam nyo, sa katagalan, pag hinilala nyo sila, sila pala yung may mga mabubuting puso. Yung mga tutulungan mo umakyat sa goals mo, mga gusto mong gawin. Yung mga full support sa'yo. Maraming ganyan, guys. Don't judge the book by its cover because you're not the author. Charot! So yun nga, yun yung mga madalas yung mga mukhang sungit, yung mga mukhang kala mo sasampalin ka kapag kinausap mo. Maraming taong ganon. And pag na-unfold mo naman sila, pag na-coming trust nila, mararamdaman mo na capable naman pala sila magmahal ng agents. Hindi lang halata sa facial expressions. Meron din naman tayong mga TL na tatawagin natin cherry picker. So, bakit cherry picker? Ito kasi yung mga TL na may mga favorite. Alam mo na. So, pag favorite ka, lahat ng pabor, lahat ng support, ng love na sa'yo, lahat ng mga pakinabang na sa'yo. Whereas, yung mga other agents niya, wala, kawawa. Dermatology girl. Meron din naman. At marami nito, yung mga maru. Bakit maru? Mga mahilig magmarunong. Alam ko to ako gagawa nito, pero in the end, magtatanong niya sa ibang TL, paano ba ito? Hindi ko to alam. Sure, mali ba yung napasya ko? Akala ko kasi tama yung process na ginagawa ko Kadalasan to mga to, akala nila makukuha nila sa pa-cute at sorry. Yung mga maling mga report na pinapasa nila, yung mga maling process na kinakascade nila. Pero alam nyo guys, don't be these type of leads kasi it's really, really, really unnerving, you know? Imagine mo, pipresenta ka na kunwari may alam ka, tapos wala naman pala talaga. You're just, you're just multiplying the job. Pinapahirap mo lang ang lahat para sa mga tao. Ibigay mo sa talagang may alam, girl. Meron na rin akong na-encounter na pasa load. Ito yung mga TL na ipapasa lahat ng trabaho. I-divide niya lahat yan sa agents niya para sure na wala siyang gagawin. Tapos, pag na-istorbo mo siya ng slide, yari, girl, galit yan. Busy ako dito ba't ka lang i-istorbo? Samantalang lahat ng trabaho, girl, naibigay niya na sa mga agents niya. Nakakasura ang ganyan mga TL. Mga huwan tamad! Meron din tayong mga tinatawag na mathematician. So, bakit mathematician? Ito yung mga tao na papansinin ka lang, mabait lang sa'yo kapag nagbibigay ka ng numbers sa kanila. So, I understand that numbers are part of metrics, but I don't think it's justifiable to actually just care for agents who are reaching their numbers. First of all, TL ka, team lead ka, di ba? So, if your agent is not hitting the quota or the numbers that they should be hitting, then you should be encouraging them, di ba? You should be nurturing, encouraging them, honing them into someone better. Hindi tama yun, di ba? Yung hindi mo napapansinin porque hindi nag-hit ng numbers. That's bad. That's bad management, girl. May kilala akong ganyan. Marami akong kilalang ganyan. Pag nagbigay ka ng numbers, you're so fucking good. Pag di ka nagbigay ng numbers, then dermatology girl, bahala ka sa buhay mo. Yo. Last but not the least, meron tayong mga tinatawag na Good Samaritan. Sila yung mga TL na pwede mong tawaging mama at papa, nanay at tatay. Bakit? Kasi sila yung mga TL na naniniwala sa kakayahan ng lahat ng ahente nila. Kung nasa bottom quartile o top quartile pa yan, tutulungan nila yung agent na maging better versions ng sarili nila. Sila yung mga TL na kumbaga ray of sunshine, answered prayer, silver lining sa stress ng BPO. Sila yung magsasabi sa'yo na kaya mo yan. Kahit nakikita nila yung mga numbers mo mababa, kaya mo yan. Kaya mong improve yan. Anak, tutulungan kita. Anak, let's go on coaching. Akong bahala sa'yo. I'll give you the basics kung paano mo magagawa yan. Anak, I'll guide you. Anak, I'm here. Sila yung mga one text away, one ping away, one call away ng mga TL. Sila yung mga TL na hindi mo kailangang explain yung sarili mo. Naiintindihan ka nila. Kasi nanggaling din sila sa pagiging agent. Sila yung walang sense ng kakupalan. Sila yung ipaglalaban nila yung mga agent nila kahit saan. Kasi mahal nila yung team nila. Sila yung ipaparamdam nila sa'yo na mahalaga ka, na may contribution ka sa team, na mahal ka nila, na importante ka, na na-appreciate nila lahat ng ginagawa mo, malaki man yan o maliit. Sila talaga yung magdadala ng improvement sa buhay mo. Sila yung titignan mo, when you look back nung agent ka pa, pag umangat ka na, shit, yun yung TL ko na talagang nag-boost sa akin, kaya ako napunta sa kung nasan ako ngayon. Sila yung mga TL na mahihirapan kang i-let go. Pag malipat ka ng team or magre-resign ka, sila yung TL na dadalhin mo hanggang labas. Hindi lang sa loob mo sila magiging kaibigan. Dadalhin mo sila hanggang labas.
Kasi sobrang babait nilang tao. At hindi mo sila makakalimutan kahit mawala ka pa sa BPO industry. Sila yung talagang nagpapatunay ng care. Sila yung nagpapatunay na may care ang mga leads sa mga agents nila. Hindi lang basta-basta numbers. Kung may ganyan kayong TL, mahalin nyo. Kasi bibihira talaga yan. Shout out sa lahat ng TL na ganyan. So, I hope na may natutunan kayo or nakarelate man lang kayo sa aking vlog for today. So, again, don't forget to comment kung meron mga improvements na gusto nyong gawin ko. Comment din kayo kung meron kayo mga na-experience sa ganyan. Kung nakarelate kayo dun sa mga TL na binanggit ko. Kung meron kayong gustong i-shout out ng mga TL na sobrang babait, comment nyo na din dyan, tag nyo na din, i-share nyo rin yung video sa kanila para maramdaman nila na-appreciate nyo sila. So, ako ulit ito, si Ash, ang That Bubbly Girl XO ng YouTube. Sana ay lahat kayo ay safe at mag-iingat palagi. And God bless you all. Thank you!